Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Dayong Magkapatid. La, nabalitaan niyo na po ba yung nangyari sa anak na dalaga ng kapitan? Abay, oo. Paano hindi ko malalaman napakaraming mosang dyan sa labas. Kahit sa palengke, usap-usapan din yung pagkawala ng batang yan. Nakita na raw nila ito kanina lang. Di mabuti naman kung ganon. Ano ba kasing nangyari doon? Nagrebelde ba? Hindi kaya naglayas? Hindi po Natagpuan nila, patay na. Ha? Ay, Diyos ko! Paano nangyari? Nagpakamatay ba? Hindi ko rin po alam Nung nakita daw nila, lasog-lasog na yung katawan. Wakwak yung tiyan. At butas pati yung dibdib. Hindi rin daw makita yung ibang parte ng katawan nila kaya halos hindi na siya makilala Sino naman kayang halangang kaluluwa na makagagawa ng ganon sa kapwa niya? Napaka-brutal ng ginawang pagpaslang sa kanya. Ay, kawawang bata. May usap-usapan dyan sa labas na aswang daw ang may kagagawa nun. Ha? Aswang? Naniniwala ka sa ganoong chismis? Hindi nga po Parang di naman po kapanipaniwala. Sa panahon po ba ngayon na medyo moderno na ang buhay may aswang pa? Baka naman mga adik o kaya sindikatong nangunguha ng laman loob ang tumira sa katawan ng dalaga. Di ba yan yung usong-usot na babalita ngayon sa TV? Yung ano ba yung tawag doon? Trafficking ba yun? Human trafficking po, La. Yun nga. Human trafficking. Teka La, sandali nga lang. Saan ba kayo pupunta? Ba't parang gayak na gayak kayo? May date ka ba, La? Ay, loko! Sa tanda kong ito talaga bang pag-iisipan mo pang may papahatol sa akin? Si Lola, pikon ka agad. Siyempre ang ganda-ganda mo ngayon Sus! Bolero! Saan nga po kayo pupunta? Gusto nyo ihatid ko na kayo? Ay, naka, wag na. Magpapahatid na lang ako kay Isko sa tricycle niya para hindi ka na maabala. Mabuti pa magpahinga ka na lang dito sa bahay. Ayun! Si Mang Isko naman pala Hoy! Ang dumi ng isip mo ha! Nakakahiya pag may nakarinig sa'yo. Naku! Akala nyo hindi ko napapansin yung mga panakaw na tingin sa inyo ng matandang yun ha? Nako! Sinasabi ko sa kanya, pag pinaiyak niya, malalagot siya sa akin. May narinig silang humintong tricycle sa tapat. Nang silipin ito ni Gabriel ay nakita niya ang matanda na bagong ligo at punong-puno ng pumada ang buhok. Abay, nalinti ka na. Pormadong-pormado yung manliligaw niyo Tumigil ka nga dyan. Tawang-tawa ang binata dahil sa nakita niyang pamumula ng pisngi nito. Si Mang Isko ay matagal nang nagpapahaging sa kanyang lola pero hindi naman ito pinapansin at hindi sinasagot ng matanda. Alanganin nito at sinasabing matanda na siya para sa mga ganoong bagay. Lalo na ang pag-aasawa. Hinahayaan lang naman ni Gabriel ang mga ito. Masaya ang binata dahil parang tila pabata ng pabata ang aura ng kanyang lola. Ibig sabihin ay masaya ang lola niya na labis namang gusto ni Gabriel. Pagkaalis ng matanda, ay bumalik na sa kusina ang lalaki para ipagpatuloy ang naudlot na paghuhugas ng pinggan. Ilang saglit pa'y may narinig siyang kumakatok. Tao po! Tao po! Saglit lang, nariyan na! Nagpatuloy ang malalakas na pagkatok. Sino naman kayang bibisita sa amin? Baka kilala ni Lola. Nagtataka man ay agad na nagpuna siya ng kamay. Lumabas siya ng kusina at iniwanan muna ang hinuhugasang mga pinggan upang tumungo sa pintuan at pagbuksan kung sino man ang nasa labas. Bumungad sa kanya ang mukha ng isang magandang babae. Nakangiti ito at litaw na litaw ang malalim na biloy sa kanyang magkabilang pisngi.
Hindi niya rin maiwasang titigan ng kulay tsokolate nitong mga mata na binagaya naman ng mahahaba nitong mga pilik. Hanggang sa mapadako ang tingin niya sa manipis ngunit mapupula nitong mga labi. Tila ba isa yung mga pampelikulang tagpo, lalo na nang bahagyang umihip ang hangin at isinayaw niyo ng alon-alon ngunit mahaba at itim na itim nitong buhok. Good morning. Ako nga pala si Jemima. Maganda umaga. Gabriel, ako si Gabriel. Nag-aalangan pa siya kung tatanggapin niya ba ang pakikipagkamay ng babae dahil parang napakalambot nung tingnan kung ikukumpara sa magaspang at makapal niyang balat. Ngunit sa huli ay tinanggap niya na rin kahit pa nahihiya siya. Anong kailangan mo? Ibibigay ko lang sana itong ulam sa inyo. Ulam? Bakit mo naman ako bibigyan yan? Hindi naman kita kilala. Ako yung bago niyong kapitbahay. Kami yung nakatira sa dating bahay nila, Kamando. Iabot ko lang sana to sa iyo. Kaarawan kasi ng ate ko ngayon eh. Kaya lahat ng kapitbahay ay binibigyan ko ng ulam. Tuloy, makipagkilala na rin. Ganun ba? Kayo pala yun. Totoo pala yung usap-usapan na maganda yung nakatira doon? Hala, totoo ba na may ganoong chismis sa amin? Oo, narinig ko lang nung isang araw eh. Halika, tuloy ka. Pasensya ka na. Ano ba yung dala mong ulam? Kalderetang baboy. Masarap yan. Tinulungan ko si ate na magluto. Oh, salamat ha. Mukhang masarap saka napakabango. Correct. Oh, halika. Tuloy ka muna. Isasalin ko lang itong dala mong ulam. Uy, salamat ulit dito ah. Ano ka ba? Walang anuman. Pero hindi sana ako magtatagal eh. Kaso nakakaya naman tumanggi sa'yo. Uy, ba't ka mahihiya? Ayos lang no. Ako nga dapat ang maya sa'yo kasi hindi pa kasi ako nakakapag-ayos dito sa bahay eh. Uy, okay lang. Hindi naman big deal sa akin yan eh. Ako man sa oras na ganito eh, magulo pa rin ang bahay namin. Ay, siya nga pala. Dito ka na muna maupo ha. Tumuloy na si Gabriel sa kusina, hawak ang ulam na binigay ni Jemima. Iniwan nito sa sala ang bagong kapitbahay. May naiwang ngiti sa labi ng binata na di niya maintindihan kung para saan. Grabe, ang ganda niya. Biglang nasabi nito. Nang matapos ay kumuha ito ng tubig at nilagyan ng kaunting yelo sabay tinimplahan ng juice. Pagbalik ni Gabriel sa sala ay nadatnan niya si Jemima na hawak ang isang photo album. Nilapitan itong muli ng binata. Hindi pala kita natanong kung ano ang gusto mong inumin. Sana ayos lang sa itong orange juice. Uy, ano ka ba? Sana hindi ka na nag-abala no. Sige na, kunin mo. Huwag ka mag-alala. Orange juice lang yan no. Salamat. Wow! In fairness, ang sarap ng juice ha. Kumusta naman ang experience niyo dito sa baryo namin? Well, ayos naman. Tulad mo, mababait ang mga tao dito. Nakakatuwa nga eh. Ganun ba? Tama naman. Mababait talaga ang mga tao dito tsaka tahimik ang lugar namin. Totoo bang tahimik? Bakit nabalitaan ko kanina sa labas na namatay daw yung anak ng kapitan? Nakataon lang naman yun. Sa bagay, maski saan naman lugar may nangyayaring ganyan. Di na talaga maiwasan yung mga masasamang loob eh. Kaya nga kami ni ate, hanggat maaari gusto namin maging kasundo yung mga kapitbahay para, alam mo na, sa oras ng pangangailangan may makakapitan. Wala ka naman dapat ipag-alala kasi tsak na magkakasundo tayo. Lalo na kung lagi mo akong dadala ng masasarap na ulam dito. Napangiti ang dalaga sa tinuran niyo ng binata. Masaya siyang naging kaibigan nito. Okay lang naman. O sige, hayaan mo. Pag nagluto ulit ng espesyal na ulam si ate pagdadalan ulit kita. Sana
magustuhan mo yung dala ko kanina ha. Ano ka ba? Nagbibiro lang ako, no? Kaya sa ate mo kung pati ako isasama sa budget ninyo. Ayos lang yun. Ay, siya nga pala. Wala kang kasama rito? Meron. Kasama ko dito yung lola ko pero may pinuntahan lang. Kayo lang ng lola mo makasama? Ang mama at papa mo? Napansin ni Gabriel ang paglikot ng mga mata ni Jemima na tila ba may hinahanap sa paligid. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang yon ng binata. Oo, kami na lang ni lola nakatira dito. Matagal na kasing patay ang mga magulang ko eh. Kaya si lola na lang ang nagtaguyod at nag-alaga sa akin. Nasa kanya na ako, 10 taon gulang pa lang ako noon. Ang bait naman ni lola mo. Ako naman, kasama ko si Ate Janice na lumipat dito. Nasa Maynila ang mga magulang namin dahil nandun yung negosyo ng pamilya eh. Hindi nila maiwan. May negosyo kayo? Mukhang yayamanin pala kayo ah. Bakit dito nyo napiling manirahan sa probinsya namin? Palipat-lipat talaga kami ni ate. Basta, habang kwento. Kwento mo sa akin sa ibang araw ha. Mas mahaba, mas maganda. Nakakahiya. Pero alam mo, sa lahat na napuntahan namin, itong bayan nyo yung talaga nagustuhan namin. Sulit na sulit yung pagtira namin dito eh. Bakit mo naman nasabi? Basta, malalaman mo yun sa ibang pagkakataon. Sasabihin ko sa'yo. O siya, alis na ako ha. Marami pang lilinisin sa bahay eh. Bye, sa susunod ulit. Tumayo na ang babae at naglakad patungo ng pinto. Kumuway pa si Jemima bago tuluyang lumabas sa bakuran ni Gabriel. Dali-dali niya namang isinarado ang pinto at saka ay pinagpatuloy ang naudlot na hugasin. Hindi maiwasang mapangiti ng binata. Lalo pat yun ang unang pagkakataon na may nakausap siyang isang babae na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Yun ang unang araw ng kanilang pagkikita at nasundan pa. Madalas ay pumupunta ang dalaga tuwing araw ng Biyernes sa kanila na may bitbit na ulam na masasarap. Nagkataon naman na palaging wala ang matanda kapag napapasyal siya doon. Dahil sa ipinapakitang kabaitan ng babae, ay hindi niya naiwasang tuluyang mahulog ang loob ng binata sa kanya. Apo, parang may kakaiba sa iyo ngayon ha. Ilang araw ko na itong napapansin. Bakit parang ang saya-saya mo nitong mga nakakaraang araw ha? Tanong ng kanyang lola habang sila ay kumakain ng hapunan sa isang tabi. Hindi niya napigilan ng pagsilay ng malapad ng ngiti sa kanyang mga labi dahil sa tinuran ng lola niya. Lalo pat bigla niyang naalala ang dalaga. Ano ba kayo lola? Wala po ito no? Kung ano-anong napapansin nyo. Ay nako, iba na yan ha. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ano yan? Wala po, promise. Bakit may nababalitaan ako na may nagpupunta raw na babae dito sa bahay? Sino ba yon ha? Halos mabulunan ng binata sa sinabing yon ng kanyang lola. Agad niyang inabot ang basong may lamang tubig saka lumagok mula rito. Tinitigan niya ang kanyang lola. Lola naman, ano kasi, relax. Nagtatanong lang naman ako sa iyo, iho eh. Hindi naman ako nagagalit. Sino nga ba yon? May nobya ka na ba? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Magkaibigan lang po kami ni Jemima. Dinadala niya po kasi ako ng ulam tapos nakikipagkwentuhan. Jemima? Masyadong pamilyar sa akin ang pangalang yon ah. Kasi sila po yung bago nating kapitbahay doon sa dating tirahan nila Mang Mando. Doon sila nakatira. Nakita ko na nga yon. Bakit naman siya nagpupunta dito at nakikipagkwentuhan sa'yo? Nakikipagkaibigan lang po siya, Lola. Hindi naman siya pinipigilan kita sa pakikipagkaibigan mo sa kanya, iho ha. Mas maigi kasi na nag-iingat. Hindi natin lubusang kilala ang mga babaeng yon. Alam mo na, uso pa atayan ngayon. Kaya lagi ka mag-iingat.
La, mabait naman po si Jemima. Saka kung may masamang balak siya sa akin dapat noon pa niya ginawa, di ba? Oo nga, pero hindi kasi palagay ang loob ko sa mga yun Mahirap na magtiwala sa ngayon. Sa akin pinaalalahanan lang naman kita. Saka kung maaari huwag ka nang tumatanggap ng mga pagkain galing sa kanya. Ho? Bakit naman po? Basta, sundin mo na lang ako, Apo. Pero nakakaya naman po kung hindi ko kukunin kung sakali mang magdala siya uli dito. Baka isipin niya binabastos ko siya o ayaw ko na makipagkaibigan sa kanya. Pwede mo namang tanggapin tapos itapon mo na lang pagka nakauwi na siya. Pero kung may pagkakataon, imbitahan mo siya dito para makilala ko. Sige. Kahit naguguluhan ng binata sa mga naunang pahayag ng lola, ay natuwa pa rin ang puso niya nang sabihin itong gusto niyang makilala ang kaibigan. Istrikto ang kanyang lola pagdating sa mga estranghero, pero alam niya na kapag nakilala niya si Jemima, ay tiyak na magugustuhan nila ang isa't isa. Natataon naman kasi palagi na kung kailan pumupunta ang dalaga ay wala ang kanyang lola. Tapos ay palagi silang di nagpapang-abot. Hanggang sa kinabukasan ay naisip niyang siya naman ang dumalaw sa babae para makilala ng personal ang ate nitong si Janice. Ano kaya kung ako naman ang pumunta sa kanila ngayon para makipagkwentuhan? Kaso wala naman ako madalang pagkain sa kanila. Pero teka, may tira pala kami kagabi. Initing ko na lang. Tinutuo ng binata ang sinabi niyang yon. Mabilis niyang tinungo ang bahay ng dalaga. Nang makarating kina Jemima ay inayos pa ni Gabriel ang suot at pinagpag ito na animoy may nakikitang alikabok. Tao po! Tao po! Jemima? Makailang ulit pang tinawag ni Gabriel ang pangalan ni Jemima ngunit tila walang tao sa loob. Pinit niya ang seradura ng pinto pero nakalak yun sa loob. Kaya alam ng binata na may tao. Minsan pa ay tumawag siya sa bahay at kumatok. Alas 10 na. Tulog pa kaya sila? Medyo nakaramdam ng pagkailangang binata nang mapansin niyang may mga tumitingin at tsismosa sa kabilang kalsada. Paglingon niya ay nakita niyang nagbubulungan ng mga ito sabay tumigil nang mapansin nilang nakatingin na ang binata. Kaya alam na ni Gabriel na siya na ang pinupulutanan ng mga ito. Samantala ay ipinagkibit balikat na lamang niya ito. Ay nako, mga tao nga naman Walang magawa sa buhay Mabuti pa balik na lang ako mamayang tanghali. Nakakaya kung maistorbo ko sila sa pagtulog nila. Akmang aalis na sana ito pagtalikod niya ay nakita niya si Jemima na nasa kanyang likod. Nakangiti at diretsyong nakatingin sa kanya. Munti ka na siyang mapatalon at matapon ng dalang ulam dahil sa labis na pagkagulat. Tumawa ang babae at tila natuwa pa sa inastang yun ni Gabriel. Nervyoso. Napagalat ang adik sa kape. Sino ba namang kasing hindi magugulat? Bigla-bigla ka na lang kasing sumusulpot Teka, kanina ka pa ba dyan? Hindi kararating ko lang. Pasensya na kung nagulat kita. Ano ba kasing ginagawa mo dito sa bahay? Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo dito? Pinagdala kita ng ulam Ito. Yun lang ba? Ba't naman nag-abala ka pa? Nakakaya tuloy. Ang totoo niyan, gusto sana kitang imbitahin sa bahay para makilala mo si Lola. Mamayang gabi, kung ayos lang sa'yo. Mabait ba yung lola mo? Baka nangangain ng tao yun Hindi naman. Siya na yung pinakamabait na lola na nakilala ko, no? Wala kang dapat ipag-alangan sa kanya. Sige. Punta ako mamaya. Wow! Talaga? Hindi nga. Mabuti naman kung ganun. Sigurado kung makikilala mo siya, tsak na magkakasundo kayo nun. Okay, sabi mo Teka. Nakalak yung pinto nyo. Saan ka galing? Diyan sa loob. Ha?
Paano ka nakalabas? Dumaan ako sa kusina. Ano kasi, sira yung lock sa loob eh. Hindi namin mabuksan. Hindi pa kasi namin maasikaso na bumili ng pamalit sa bayan eh. Kapag nakabili na kayo, sabihan mo ako ha. Ako na yung mag-aayos niyan. Talaga? O sige, tamang-tama, di kasi kami marunong yan ni ate. Yung ate mo ba nandyan sa loob? Tulog pa eh. Medyo napasarap kasi kami ng kwentuhan kagabi kaya, ayun, parehas kaming puyat. Hala, nakakaya naman. Ano ba yung dala mo? Ay, oo nga pala. Munti ko na tuloy makalimutan. Ito, para sa iyo to. Adobong baboy yan. Luto ni Lola. Wow, mukhang masarap ha. Salamat. O sige, tuloy na ako. Uy, mamaya ah. Kung gusto mo isama mo na rin si ate mo para makilala din namin siya. Ay nako, busy yun sa gabi. Ako na lang. Sa susunod na lang na pagkakataon ng ate ko. Okay. O di sige. Mamaya ah. Pumasok na sa bahay si Jemima. Ngunit bago tuluyang umalis ay narinig niyang nagbubulungan ng tao sa loob ng bahay. Hindi niya maunawaan ang sinasabi nila, pero kalaunan bilang respeto sa privacy ng dalawang kapitbahay ay nilisan na lamang niya ng tahimik ang lugar na yon. Saktong 6:00 ay natapos ng magluto at maghain ng hapunan si Gabriel. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mahihinang pagkatok sa pinto, kaya naman dali-dali niya itong binuksan. Magandang gabi. Uy, mabuti naman dumating ka na. Halika, tuloy ka. Ay, salamat. Siya nga pala, may dala ko para sa inyo ni Lola Minda. Ano naman yung dala mo? Panghimagas. Naalala ko kasi sabi mo sa akin, gusto mo matikman yung Napoleones, kaya eto dinalhan kita. Siyempre pati na rin si Lola Minda. Masarap yan. Mukhang masarap eh. Salamat ha. Ay, pero sana hindi ka na nag-abala pa. Ano ka ba? Ako nga ang nag-aya sa'yo para sa hapunan eh. Tapos, Ako walang problema yun, Gabriel. o siya, tara na sa loob para makilala mo yung lola ko. Nakangiting pumasok si Jemima sa kanilang bahay at muli, katulad nung una siyang pumupunta doon, ay iginala niya ang kanyang mga mata sa kabuuan ng bahay na tila ba may hinahanap. Oh, halika. Maupo ka muna, tatawagin ko lang si Lola ha. Sige, salamat. Ang gentleman mo talaga, no? Hindi naman. Bakit naman nasabi? Kasi lagi mo kong pinaghihilan ng upuan. Alam mo yun? Ang romantic. Napapikit si Gabriel nang maamoy ang halimuyak ng pabango ni Jemima. Babaeng babae. Parang may kung ano sa loob niyang unti-unting nabubuhay sa tuwing makakalapit silang dalawa. Naibalik lang siya sa wisyo nang makarinig siya ng mga lagutok ng sahig mula sa taas. Binalingan niya si Jemima, ngunit ang atensyon nito ay nasa mga pagkain lamang na nakahain sa lamesa. Ang dami naman pagkain. Amoy palang nakakatakam na. Parang may fiesta. Para sa iyo lahat yan. Nagpaluto si Lola Minda ng maraming pagkain eh. O siya, tatawagin ko muna si Lola nang makakain na tayo ha. Panigurado gutom ka na eh. Sige, thank you, Gab. Pumanik si Gabriel sa ikalawang palapag ng bahay upang tawagin ang kanyang lola. Hindi niya alam kung saan ang galing ang lagutok na narinig niya, ngunit hindi niya na yun inisip pa. Akmang kakatok na siya sa kwarto nang agad na bumukas ang pinto. Bumungad si Lola Minda na nakapormal na palda at blusang itim. Lola Minda, ikaw ba yan? Abay, oo naman. Bakit? Muntik na kitang hindi makilala eh. Ang ganda niyo po ngayon ha. Loko ka talagang bata ka. Kahit kailan pinambola mo pa talaga ako. Bakit mo naman sasabihin ngayon lang ako maganda? Hindi po, ibig sabihin, maganda kayo pero mas maganda kayo ngayon. Totoo po yun Lola, hindi kita binobola no. Talagang kakaiba yung aura mo ngayon eh. Parang bumata ka ng 10 taon. Ay nako, ewan ko sa iyo. Lubayan mo nga ako. Nakahanda na ba yung mga pagkain? Opo La, nandito na rin po si Jemima.
Takam na nga siya sa mga nakahaing pagkain eh. Makahulugang ngumiti si Lola Minda kay Gabriel, saka nagpatiunan ng bumaba. Agad namang tumayo si Jemima nang makita niyang pababa ang dalawa at binati ang matanda. Magandang gabi po. Ikaw pala si Jemima. Totoo palang sinasabi ng apo ko tungkol sa'yo Totoo ngang maganda ka. Sakto lang naman po, La. Pero mas maganda po kayo kaysa sa akin eh. Aba, totoo yung sinasabi mo. Alam mo, nung kaedad kita madalas akong pambato pagdating sa mga labanan sa pagandahan kung hindi mo inaitatanong. Ay, talaga po? Abay, sadyang napakaganda mo nga noon pa kung ganon. Ay, teka, kukunin ko lang yung album para makita mo. Meron ako nag-iisang litrato noong bata pa ako Ako, ipapakita ko sa iyo. Yung nasa album po ba? Nakita ko na yun, Lola. Ipinakita na sa akin ni Gabriel noon. Sobrang ganda niya po noon eh. Well, maski rin naman po ngayon. Alam mo, Gabriel, gusto ko ang batang ito Kaya naman pala panay ang banggit mo sa kanya. Totoo palang maganda na malinaw na malinaw pa ang mga mata. Hala, Lola, wag mo naman akong ipahiya dito Uy, si Gab namumula. Aba, at ginagatungan mo pa talaga yung sinabi ni Lola Naku, pinagkakaisahan niyo ako Ay, ang apo ko, tampururot. Ay siya, magsiupo na kayo at nang makakain na tayo. Masamang pinaghihintay ang grasya. Sana'y magustuhan mo mga pagkain namin, iha. Sabay-sabay silang naupo upang pagsaluhan ng hapunan na nakahanda sa lamesa. Napapansing panay ang sulyap na matanda sa dalaga at pag nagtatama ang kanilang mga mata ay nginingitian nila ang isa't isa. Pwede ba makahingi ng kalamansi, Gabriel? Bakit? Sa tingin mo ba magiging maalat sa panlasa mo ang pagkain niluto ng apo ko? Ay, naku, hindi po, Lola. Ang totoo niyan mukhang masasarap ang mga pagkain. Kaya lang nasanay po kasi ako na palagi may kalamansi kapag kumakain Pero kapag wala ayos lang naman. Kalamansi ba? Meron. Marami. Teka lang, ikukuha kita. Ay, salamat. Pagbalik ng binata ay may bitbit na itong mga nahiwang kalamansi. Inabot niya ito sa dalaga. Unang nagsundok ito ng sinigang at ilang piraso ng karne at ipinatak niya ang kalamansi sa pagkain. Maya-maya ay nagsimula na itong kumain. Ibang klase din ang trip mo, Sinigang na nilalagyan ng kalamansi. Pasensya ka na. Nakasanayan ko na lang talaga Napansin naman ni Gabriel na tila nagbago ang aura ng kanyang lola. Matalimang ginawa nitong pagtitig kay Jemima. Hindi maintindihan ng binata kung bakit tila nagpapakita ng pagkukunwari ang kanyang lola sa harap ng dalaga. Naisip niyang baka hindi tipo ng lola niya ang babae. Ipinagkibit balikat na lamang yun ng lalaki at di na pinansin kung anuman ang nakikitang tensyon sa dalawa. Nagdasal na lamang siya na sana sa mga susunod na araw ay magkasundo sila. Dahil alam niya na hindi magtatapos ang pakikipagkaibigan lang ang relasyon nila ng kaibigan. Dahil alam niyang hindi magtatapos sa pakikipagkaibigan lang ang relasyon nila ng babae. Gusto niya si Jemima at balak na niya itong ligawan sa mga susunod na araw. Iha, eto ang tikman mo. Masarap to. Inabot na matanda ang isang mangkok ng ulam na sadyang inihiwalay na matanda para sa bisita. Gusto ko po yan, kaso sobrang busog na po ako, Lola Mari ko bang iuwi na lang po ito para sa ate ko? Tinatanggihan mo ang inaalo ko sa iyo. Sige na. Pwede mo naman yung pigaan ng kalamansi kung nagdududa ka. Makahulugang sabi na matanda. Napakunot ang noo ni Gabriel sa narinig. Nagpalit-palit ang tingin niya sa dalawang babae na kasabay niyang kumakain. Mabuti na lamang ay nakita niyang ngumiti ng matamis si Jemima at kumuha ng ulam sa inaalok na matanda. Ano, masarap ba? Ako nagluto niyan. Espesyal ang putahe para sa iyo. Masarap po, Lola.
Pero dahil busog na po talaga ako eh. Uuwi ko na lang po ito para kainin ulit mamaya. At saka para may mapagsaliwan kami ng ate ko. Ay, sige, walang problema. Hayaan mo't dadagdagan pa natin ng kaunti para matikman ng ate mo ang ibang luto ko. Ako na lang ang maghahanda. Teka, at kukuha ako ng baonan ha. Teka nga lang pala. Ano po yun, Lola? Gusto mo dito ko na lang muna matulog ngayong gabi para naman makapagkwentuhan pa muna tayo. Mukhang masarap kang kakwentuhan kesa dito sa apo ko na hindi mo kausapin parang pinitpit na luya. Nakakabagot kausap. Ala, totoo bala? Nakakabagot akong kausap? Sabay na tumawa ang dalawa. Sa nakita ay biglang nakaramdam ng ginhawa ang puso ng binata nang makitang parehas na nakangiti at sabay pang nagtatawanan ang dalawa niyang kasama. Gusto ko po yung ideya na yon, kaso hindi ako nakapagpaalam sa ate ko eh. Baka po mag-alala yon. Kailangan ko rin po talagang umuwi. Baka mamaya kung ano-anong isipin niya. Bahay po kasi ito ng lalaki eh. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin. Wala ka naman dapat na ipag-alala, iha, dahil may bakante namang silid tulugan sa itaas. Sa susunod na lang po, Lola. Magpapaalam na po muna ako sa ate ko. Baka kasi isumbong ako nun kina Papa at Mama eh. Yari po ako kapag nagkataon. Sayang naman. Sige, hayaan mo na. Pero pwede mo naman dalasan ng pagbisita dito ha. Wag lang araw ng Biyernes kasi lumalabas ako noon para mamalengke at magsamba. Mas magandang ideya po yon. Sige po, bukas po idadalaw ako ulit. Napangiti si Gabriel dahil sa naging usapan ng dalawa. Tila mas lalo pa siyang nahumaling kay Jemima dahil sa paraan ng pakikitungo nito sa lola Minda niya. May angking karisma talaga ang babae na hindi niya maintindihan. Marami naman na siyang nakilalang magagandang babae pero ang presensya ng dalaga ay kakaiba sa kanyang pakiramdam. Maraming salamat po sa napakasarap na hapunan. Kailangan ko na pong magpaalam eh. Uuwi na po ako. Hindi na talaga kita mapipigilan kung ganon. Sige. Gabriel, apo, ihatid mo na itong si Jemima at delikado na sa daan. Gabi na, baka mapano pa siya. Agad na dinampot na matanda ang mga ibinalot niyang pagkain at ibinigay ito sa dalaga. Ibinili nitong kainin na kagad ito ng dalawa at huwag nang paabuti ng umaga dahil tsak na mapapanis ito. Tumango ang dalaga sabay ngumiti bilang tanda ng pasasalamat. Pagkatapos magpaalamanan ay inihatid na nga ni Gabriel si Jemima. Sigurado ka bang nabusog ka? Parang napansin ko kakaunti lang yung nakain mo Masarap naman talaga yung niluto mong ulam kaso medyo naalangan ako kay Lola Nahiya ako. Nakakailang kasing tumitig para akong malulusaw. Pasensyaan mo na yun. Medyo malabo na kasi mata niya Baka kasi sinisigurado lang niya kung totoong maganda ka. Naku, nambola ka na naman. Hindi, totoo yung sinasabi ko. Maganda ka naman talaga, Jemima. Pero yung totoo, masarap ba talaga o hindi yung luto ko? Masarap, tangi. Nabusog talaga ako. Bakit? Hindi ba halata? Sabay lumitaw ang biloy sa magkabilang pisngi ni Jemima nang malapad siyang ngumiti. Hindi masyado Pero seryoso, salamat sa hapunan na may masasarap na handa Walang anuman, basta ikaw no? May tanong nga pala ako. Ano yun? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Natamemi si Gabriel sa tanong ni Jemima. Hindi niya napansing nasa harap na pala sila ng bahay ng babae. Hindi niya tuloy maiwasang bumaling roon. Napakadilim at walang ni isang ilaw na bukas. Huminto sila sumandali sa tapat ng kanilang pinto. Hindi Bakit ikaw, naniniwala ka ba sa ganong klase ng mga halimaw? Oo. Kung hindi ka naniniwala, ibig sabihin hindi ka takot sa aswang? Hindi dapat katakutan ng isang bagay na hindi mismo nakita ng iyong mga mata. Yan ang isang turo sa akin ng lola Saka
matagal na ako dito, no? Wala pa naman ako nakikitang aswang eh. Aswang sa kagandahan meron. Sabay tingin ito sa kausap na babae. Bigla namang natigilan si Jemima sa tinurang yun ng kausap. Hindi siya nakaimik kaagad. Walang halong biro. Paano kung sabihin kung totoo sila? Basta. Hindi ako naniniwala sa aswang eh. Bakit ka nauutal? Tumigil ka nga. Basta, hindi totoo yung mga aswang-aswang na yan, no? Palusot lang yan ng mga taong gustong makagawa ng krimen at gustong makaligtas sa parusa ng batas. Galit ka na ba niyan o napipikon lang? Hindi, ayos lang ako. Biro lang yung mga sinabi ko kanina. May mga nababalitaan kasi ako dito sa inyo na pinatay na naman daw ng aswang. Nawaglit sa isip ni Gabriel ang mga bali-balita tungkol sa mga nagaganap na krimen nitong mga nakaraang araw. Hindi niya na sana yun maalala pa kung hindi dahil sa tanong ni Jemima. Hindi may tatangging nakaramdam siya ng takot na mga sandaling yon. Sakto namang nilulukuban siya ng kakaibang kaba dahil sa kadilimang nakikita sa bakuran nila Jemima ay siya namang paglitaw ng isang babaeng magulo ang buhok na nakatakip sa kanyang muka. Nakasuot ito ng mahaba at puting roba. Muntik nang mapasigaw ng malakas ang binata dahil sa gulat. Ate? Napatingin si Gabriel kay Jemima at sa babaeng nasa harapan nila. Gabriel, ito nga pala si Ate Janice ko. Ate, siya yung sinasabi ko sa yung kaibigan ko, si Gab. Inayos ng babae ang kanyang buhok at ipinusod ito. Nang maaninag ng mabuti ni Gabriel ang mukha nito ay nakita niyang hindi rin maitatangging maganda ito at maputi tulad ni Jemima. Kulang lang talaga ito sa ayos nung gabing yon. Ikinagagalak kitang makilala, Gabriel. Pero gabi na, nandito pa kayo sa labas nag-uusap? Mamaya ay may makakita sa inyong mosang. Tsak na kayo na naman ang handa ng mga tsismosa bukas. Ay naku ate, hayaan mo na lang sila no. Alam naman natin na wala namang kaming ginagawang masama ni Gabi. Nag-uusap lang kami. O sige, ituloy na lang muna ninyo ang usapan nyo na yan bukas. Sige po ate, salamat po. At saka, mauna na po ako. Masaya po akong makilala kayo. Tumango ang dalaga sa kanya. Maya-maya ay giniyan nito ang kapatid papunta sa likurang bahagi ng bahay. Teka, hindi pa po ba ayos yung pinto ninyo? Hindi pa. Hindi ko pa kasi naharap mamalengke dahil marami akong ginagawa. At saka, ayos lang, meron naman kaming pinto sa likod. Yun na lang muna ang gagamitin namin. Salamat sa paghatid sa kapatid ko ha. Sige na, umuwi ka na. Baka mamaya ay makasalubong ka ng aswang sa daan. Hindi malaman ni Gab kung tatawa ba siya o hindi nang makita niyang seryoso si Janice sa sinasabi nito. Hindi tuloy niya maiwasang muling kabahan. Lalo na't katatalikod pa lamang niya ay narinig na niya ang malakas sa pag-alulong ng mga aso sa kanyang daraanan. Sige po, mauna na po ako. Good night, Jemima. Pahabol pa nito na sadyang pinapalakas ang loob. Nakita niyang kumaway-kaway pa ang dalaga bago ito nawala sa kanyang paningin. Naglakad na siya pabalik ng kanilang bahay. Habang naglalakad, ay nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Malamig ang kanyang pawis at naninindig ang kanyang balahibo. Lalo na nang humampas ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat. Ipinilig niya na lamang ang kanyang ulo saka tumakbo na mabilis. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nakita niyang patay na ang ilaw sa sala. Tanging ilaw na lamang sa kusina ang naiwang bukas. Pagbukas niya ng pinto ay dumiretso na siya sa itaas. Hindi na niya nakita ang kanyang lola. Inisip niyang marahil ay nagpapahinga na ito sa sarili niyang silid. Lumapit siya sa pinto at may narinig siyang bumubulong-bulong sa loob. Nagdarasal na ang kanyang lola Minda. Tulad ng palaging ginagawa nito. Hindi na niya ito inistorbo dahil kapag nagdarasal ito ay ayaw na ayaw nitong naaabala. Dumiretso na rin siya sa kanyang silid upang magpahinga. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit dahil sa pagod at agad nang nahiga sa kama. Katulad kanina ay nakarinig na naman siya ng mga lagutok.
Hindi niya na sana yun bibigyang pansin nang naging sunod-sunod na ang mga ito at palakas pa ng palakas. Tinakpan niya ng una ng kanyang mukha ngunit hindi pa rin tumitigil ang mga ingay na yon. Hanggang sa makarinig na siya ng mga kalabog. Pinakinggan niya maigi kung saan yung nanggagaling. Pati ang dibdib niya ay kumakabog na rin dahil sa kaba. Nang tumigil na ang ingay ay pumikit na lamang siya at pinilit na matulog hanggang sa tuluyan na nga siyang igupo ng antok. Kinabukasan ay nagising na lamang si Gabriel dahil sa ingay na nanggagaling sa labas ng bahay. Pupungas-pungas siyang bumangon at dumungaw sa bintana ng kanyang kwarto. Tanaw niya ang mga taong nagkukumpulan sa bakuran ng kapitbahay nilang si Aling Sally. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nakasalampak ang ali sa lupa at kandong nito ang wala ng buhay na katawan ng sanggol na anak. Dagli siyang bumaba at nakiusyoso. Nakisali na siya sa umpukan at nakinig sa naging usapan ng mga taong naroon. Hayop talaga mga aswang na yon. Hindi na talaga sila titigil sa pagpatay ng mga tao dito sa atin. Abay marami-rami na rin ang namamatay dahil sa kanila. Dapat siguro umaksyon na tayo. Tama, kung maaktuhan ko lang yung mga yan, susunugin ko ng buhay. Tama, pagbayarin natin sila dahil sa mga buhay na kinuha nila. Aswang po? Oo, aswang ang pinaghihinalaan namin na dumali sa mga bata at buntis dito sa atin. Nagsimula ito nang mamatay ang anak ni Kapitan. Tapos sinundan ang pagkamatay ng buntis na sila Arnie. Tapos kayo ang sanggol na anak naman ni Sally. Sa tono mo bata parang wala kang kaalam-alam sa nangyayari sa baryo natin ah. Tatlo na po ang napapatay ng aswang? Oo, yung anak ni Kapitan natagpuang kulang-kulang ang parte ng katawan at wala nang laman loob. Samantalang yung buntis at itong sanggol meron lamang marka ng maliit na butas sa tiyan at leeg. Parang sadyang sinipsip lamang ang kanilang mga dugo. Nung araw na yung din ay nagpatawag ng agarang pagpupulong ang kanilang kapitan sa plaza upang pag-usapan ang nangyayaring yon sa kanilang barangay. Sinabi nitong sobra-sobra na ang ginagawang pagpatay ng mga aswang. Nakiusap ito at humingi ng tulong sa mga tao upang madakip ang mga taong gumagawa ng karumal-dumal na krimen na yon. Nangako pa ito ng gantimpala para sa makakapatay ng aswang. Abay dapat lang nahulihin na sila para matapos na ang kanilang kasamaan. Nakakagigil na talaga Simula kasi nang dumating ang mga dayong yan dito ay nagsimula ng kaguluhang ito. Kung hindi siya nagkakamali ay sina Jemima ang tinutukoy ng mga kababaryo niya. Sila lang naman kasi ang bagong lipat sa baryo. Teka lang. Ang pinagbibintangan niyo po ba ang magkapatid na bagong lipat dito sa atin? Sa pagkakaalam ko sila lang naman ang dayo dito sa atin Oo, sila nga at wala nang iba. Imposible Hindi nila magagawa ang bagay na yon. Sinasabi mo lang yan dahil may gusto ka doon sa isang dalaga. Akala mo Gabriel hindi namin malalaman na nakikipaglapit ka sa babaeng yon? Bakit? May pruweba ba kayo na aswang sila? Hindi pa ba sapat na nagkakagulo na ang baryo at nagkaroon ng mga patayan buhat nang dumating ang magkapatid na yan? Pero nagkakamali kayo. Hindi sila aswang. Gabriel, binabalaan kita. Ngayon pa lang putulin mo na ang koneksyon mo sa kanila habang maaga pa. Oo nga Gabriel, tama si Mang Isko. Huwag mo nang hintayin pati kayo mismo ng lola mo mabiktima. Aba, hindi ko papayagang mangyari yun kay Minda. Bago pa niya magawa yun, ay uunahan ko na sila. Talagang malaki ang tama mo sa lola ni Gabriel pare Handang-handa mong sagupain ang aswang alang-alang sa kaligtasan niya. Ay oo, siyempre. May loves ko yun Napairap na lamang ang binata sa naging usapan ng dalawang matanda. Nangalisag ang balahibo niya sa mga binitiwan nitong salita. Ngunit kahit ganoon ay mas pinili na lang niyang manahimik. Inisip niya ang magiging kalagayan ng magkapatid. Napagkasunduan ng mga tao sa barangay na magkakaroon na ng curfew at roronda na ang mga barangay tanod tuwing gabi.
at kung sino man ang makakitang pagala-gala sa oras ng curfew at mahuli ay kailangan magpaliwanag dahil haharapin nito ang parusa ng barangay. Pagkatapos ng pulong ay umuwi na ang binata. Mula sa plaza ay madadaanan niya ang bahay ni na Jemima. Tanghali na subalit nakasarado pa rin ang mga bintana nila at pinto. Pumasok siya ng palihim sa bakuran ng dalawa at tinungo ang pinto sa likod ng bahay. Nakita niyang nakakandado ito. Walang tao sa bahay ni na Jemima, kaya umalis na ang binata. Medyo nakaramdam ng pag-aalangan ng binata nang isiping bakit naman kasi nagkataon pang kung kailan may natagpo ang bangkay na pinatay ng aswang ay saka naman nawawala ng bigla ang magkapatid. Naniniwala akong hindi kayo ang aswang na nananalasa sa baryo namin. Pero sana Jemima, tulungan ako ng poon na mapatunayan yun sa aking mga kababaryo. Ayokong may mangyari masama sa inyo. Hapon na nang dumating ang kanyang lola. Agad niyang ikinuwento ang nangyaring pagpupulong sa plaza. Sinasabi ko na nga ba hindi dapat pinagkakatiwalaan ng dalagang yon, maski gaano pa siya kaganda. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Akala ko ba ayos kayo ni Jemima? Halika dito. Dito tayo sa kusina at kumain muna tayo ng merienda. May bitbit akong pagkain. Medyo nagutom ako sa trabaho Kasi naman Lola sinabi ko naman sa inyo na wag na po kayong lumabas-labas at umextra ng trabaho sa simbahan nyo Matanda na ho kayo. Mas mainam na nandito ka lang sa bahay. May trabaho naman po ako. Sapat na siguro yung kita natin sa mga susunod na ani natin sa tanim natin. Ay nako, wag mong susubukang patigilin ako sa trabaho ko. Manghihina ako lalo, apo. Hayaan mo na isang beses lang naman sa isang linggo yon. Masaya ako na nakakasamba sa akin poon. Poon po? Ang ibig kong sabihin ay sa lumikha. Balik nga tayo sa usapan iho tungkol kina Jemima at dun sa kapatid niya. Alam mo bang sang-ayon ako sa sinasabi ng mga kapitbahay natin na aswang ang mga yon? Ho? Pati ba naman kayo, Lola? Makinig ka sa akin, apo. Hindi ko lang sinasabi sa iyo to pero isang gabi may narinig ako mga kaluskos na maaligid dito sa bahay. Nung silipin ko, may nakita kong dalawang anino ng babae. Nang aninagan ko nakilala ko yung isa, si Jemima. Nakita ko kung paano sila nagbago ng anyo. Nagkaroon sila ng pakpak na malalaki. Naging halimaw sila, Gabriel. Lola, nagbibiro ka ba? Wala akong dahilan para gumawa ng kwento, apo. Pero paano? Bakit? Mukhang tayo ang tinitiktikan nila. Kaya mag-ingat ka. Hindi natin alam kung ano ang pakay nila sa atin. Sa iyo. Baka mamaya yung mga pagkaing ibinibigay sa iyo hinahawaan ka na pala ng pagkaaswang. O kaya ay nilalasong ka na. Mas pinili na lamang ni Gabriel na manahimik. Dahil hindi na naging maganda ang pakiramdam niya sa naririnig, ay mas minabuti niyang magpaalam na lang sa kanyang lola. Paano tong merienda na binili ko? Hindi ko naman to kayang ubusin, apo. La, huwag ka na pong magtampo. Magdadala na lang ako niyan sa kwarto. Medyo sumakit po kasi yung ulo ko Kaya doon ko na lang po yan sa silid kakainin. Ay, sige. Basta kumain ka, ha? Magtatampo talaga ako sa iyo kung hindi mo yan kakainin. Promise po. Kakainin ko po ito. O sige po, La. Sa taas lang po ako, ha? Tumango na lamang ang matanda. Matapos siyang makapagsandok ng pagkain nito ay pumunta na sa itaas ang binata. Bit-bit ang pagkain at inumin. Pagpasok sa silid ay marahan niyang ibinaba ang plato sa maliit na lamesa. Binalikan niya ang pinto at isinara yon. Sa pagkakataong gano'n na isinasara niya ang silid, ay ibig sabihin ayaw niyang magpaistorbo dahil nagpapahinga siya. Nakasanayan na nilang maglolang ganoong mga gawin ng isa't isa. Kabisado na nila ang ugali nila, kung ano ang gusto at ayaw nila. Ngunit imbis na kumain ay pinili na lamang niyang mahiga at pumikit. Hanggang sa di na niya namamalayan na siya ay makatulog. Madilim na nang bigla siyang maalimpungatan.
Nang tingnan niya ang relong nakasuot pa sa kanyang braso, ay nakita niyang mag-aalas-3 na madaling araw. Ay nako, napasarap na naman ako ng tulog ah. Naramdaman niya ang pagkalam ng kanyang sikmura nang makita niyang pagkaing nakalapag pa rin sa kanyang lamisita. Sayang naman to, di ko na nakain. Ngunit imbis na kainin yon ay ininom na lamang niya ang tubig na nasa baso. Dahil hindi na siya dalawin pa ng antok, ay pinilit niyang kunin ang librong di pa niya natatapos na basahin. Isa yung horror novel mula sa paborito nitong sikat na writer. Dumapa pa siya at seryosong binasa ang bawat latag ng mga pangyayari. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, ay biglang may narinig siya na pumukaw ng kanyang atensyon. Nung una ay binaliwala nga lang niya yon dahil akala niya ay nadala lamang siya sa binabasang aklat. Subalit nang naulit ang tunog, ay bigla siyang umayos ng upo at pinakinggang mabuti ang ingay na yon mula sa labas. Malakas na pagaspas ng pakpak at sa tingin niya ay malaki yun. Parang malaking payong ng mamang sorbetero na may iba't ibang kulay tapos ibubukas sara ng mabilis. Ganon ang naririnig niya ng mga oras na yon. 7 hanggang 8 pagaspas ng kanyang bilangin. Pagkatapos noon ay biglang bumagsak yon o bumaba mismo sa bubungan ng kanyang kwarto. Tumayo agad ang binata at bumaba ng kusina. At dahil doon ay kumuha siya ng kutsilyo. Naisip niyang pwede yung panglaban kung sakali. Lalabas sana siya upang tingnan yon pero kalaunay nagbago ang kanyang isip. Dahil delikado, naisip niyang wala siyang karanasan at kakayahang makipaglaban sa mga aswang kung sakali. Nakiramdam siya sa paligid. Pero kasunod noon ay wala na siyang narinig na anumang ingay. Hindi na muna siya bumalik ng kanyang kwarto. Doon na lamang siya tumambay sa sala at nagmuni-muni. Inisip niya kung totoo ba o isang panaginip lang ang lahat. Pero napagtanto din niyang hindi pwedeng ibon lang o manok ang may ganong uri at lakas ng pagaspas. At ganon ding hindi ganoong kalakas ang kalabog na magagawa nito sa bubong. Naalala nito ang sinabi ng kanyang lola tungkol sa anyo na nakita nito sa magkapatid na Jemima at Janice. Aswang? Nang maisip niya yon, ay kaagad na naisip niya ang kanyang lola. Kaya mabilis niyang inakyat ang hagdan at kinatok ang pinto. Nang walang anumang tugon mula sa loob, ay sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang payapang nakatulog ang kanyang lola. Sa suot ng paborito nitong itim na bestida. Nang makita niyang humihinga naman ang lola niya, ay hindi na niya ito ginising. Dahan-dahan na lang siyang lumabas at pumuntang muli sa kusina upang magtimpla ng kape. Ngunit hindi pa man niya natitikman ng tinimpla, ay nakita niyang may nagliliwanag sa labas. Nang silipin niya ito sa bintana, ay may nakita siyang grupo ng mga tao na may hawak na sulok. Agad siyang lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Anong ibig sabihin nito? Bakit may dala kayong mga matatalim na buho at sulo? Papunta kami ngayon sa bahay ng aswang, Gabriel. Kanino? Nakita namin kanina yung Janice. Pag-alagala kahit gabi na. Kaya nakasisiguro kaming sila talaga ang aswang. Nakakasiguro po ba kayong aswang talaga sina Jemima at yung ate niya? Aswang sila at pagbabayaran nila ang lahat ng mga ginawa nila kasamaan dito sa baryo natin. Ano pong balak niyong gawin sa kanila? Pakiusap naman oh, huwag niyo silang sasaktan. Ay nako, tumigil ka na bata. Nakapagdesisyon na kami. Pupuksain namin ang masasamang aswang na yon na sumira sa katahimikan ng baryo natin. Nang dumiretso ang mga tao papunta sa bahay ni na Jemima, ay sumunod ang binata sa kanila. Pinipilit nitong kausapin si Isko at pinaninindigan niya ang pagkakakilala niya sa babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Papanindigan ko po sinabi ko. Maniwala kayo sa akin. Hindi aswang sina Jemima. Kung hindi ka naniniwala, manahimik ka na lang. Hayaan mong kami sa gusto namin mangyari. Alam ni Gabriel na wala na siyang magagawa upang baguhin ang desisyon ng kanyang mga kabaryo.
Nang makarating doon ng mga tao ay may dalawang lalaki na magkasabay na binalya ang pinto sa harap ng bahay ng magkapatid. Ngunit hindi yun mabuksan. Lumabas kayo dyan, mga aswang! Pwede ba, Mang Isko, tumigil na kayo? Nakikiusap ako! Nang subukang iharang ni Gabriel ang katawan nito sa pinto, ay dinakma ng isang lalaki ang kanyang suot na t-shirt at hinila siya palayo sa pintuan. Kinaladkad dito. Palibas ay malaking lalaki ang kababaryo niyang yon ay hindi siya nakalaban. Dinala nila ito sa gitna ng bakuran. Sa kasawiang palad ay nagalit ang tatay ng sinasabi nilang nawawalan ng anak at pinaniniwala ang kinuha at biniktima ito ng magkapatid. Sinipa nito si Gabriel at natumba ang binata. Gumapang siya at pinilit na umupo sa lupa. Tumingala siya sa lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang lapitan na siya ng mga kalalakihan at may balak ang mga itong bugbugin siya. Teka, huwag niyo saktan ang binatang yan! Hindi yan ang sadya natin sa lugar na ito! Kailangan natin pasukin muna ang bahay ng aswang! Sa sinabing yon ng lalaki ay nagsilapitan na ang ilan at tumulong para sirain ang nakasaradong pintuan. Nang mabuksan nila ito ay nagulat sila nang sinindihan ng ilaw ng bahay. Tumambad sa kanilang paningin ang katawan ng hinahanap nilang dalagita. Nasa ibabaw ito ng hapagkainan. Walang saplot na suot at wakwak ang dibdib hanggang tiyan. Galit na galit ang mga tao. Hindi makapaniwala si Gabriel sa kanyang nasaksihan. Hindi to totoo! Ano, binata? Naniniwala ka na? Panay ang iling niya at may namuong luha na rin sa kanyang mga mata. Hindi niya magawang paniwalaan kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata. Nasasaktan siya ng labis. Kung totoo man na aswang nga si Jemima, ay pakiramdam niya tinraidor siya ng dalagang iniibig. Pasalamat ka. Kung hindi dahil sa lola mo hinayaan na kitang mabugbog kanina. Sige na, umuwi ka na. At baka kung mapano ka pa rito. Hindi natin alam kung ano ang magiging takbo ng utak ng mga tao. Kinuha na matanda ang kanyang kamay at inalalayan siyang makatayo. Mabilis niyang iniwan ang lugar na yun at pauwi na siya sa kanilang bahay. Ngunit bigla siyang natigilan nang may makitang anino na tila nagtatago sa likod ng mga puno sa kanilang bakuran. Mabilis niyang pinuntahan yun at nakita niya ang ate ni Jemima. Ikaw yung ate ni Jemima, di ba? Oo, ako nga, Gabriel. Tulungan mo ko. Nagkakamali ang mga tao. Hindi ako aswang. Kaya lang naman ako nasa labas ng gabi dahil hinahanap ko ang aking kapatid. Nawawala si Jemima. Ano? Paanong nangyari? Hindi ko alam. Siguro ay tinablan siya ng maika ng aswang o kaya ay may nakain siyang pagkain mula sa aswang. Pagkain? Mula sa aswang? Teka, sino bang tinutukoy mo? Ako ba? Hindi ako aswang ha? Hindi ikaw. Ngunit tatapatin na kita. Aswang ang lola mo, Gabriel. Siya ang nambibiktima ng mga tao rito. Ano? Nasisiraan ka ba ng ulo? Paano magiging aswang ang lola ko? Matagal ko niyang kasama. Kaya imposible. Ipapaliwanag ko sa iyo sa ibang araw. Pero magtatago muna ako. Please, pakitingnan naman dyan sa bahay ninyo. Baka dyan itinago si Jemima. Please makinig ka sa akin. Delikadong tao ang lola mo. Pagkasabi noon ay mabilis na umalis si Janice at tumakbo papasok sa kakahuyan upang magkubli sa galit ng mga tao. Hindi agad magawang kumilos ng lalaki dahil sa labis na gulat sa nangyari. Natauhan lamang siya nang bigla niyang narinig ang lola na tinatawag siya mula sa itaas ng bintana nito sa kwarto. Ano bang ginagawa mo dyan sa ibaba? Abay, ang aga mo yatang nagising ah. Lola? Halika dito. Delikado dyan sa labas. Tahimik na pumasok si Gabriel sa loob ng kanilang tahanan. Nakita niyang nag-aabang na ang lola sa sala. Ano ba ginagawa mo sa labas? Ipinapain mo ba ang sarili mo sa aswang? Hindi naman po, Lola. Pero tinutugis na po ng mga tao yung aswang eh. Anong sabi mo? Tama po, narinig nyo. Tinutugis na ngayon si Jemima at yung ate niya. Naging alerto ang paningin ni Gabriel at di nakaiwas sa kanya ang reaksyon ng matanda.
Naging malikot ito at napasulyap sa itaas ng kanilang bahay. Biglang sumikdo ang malakas na pintig ng kanyang puso dahil doon. Nahuli na ba sila ng mga aswang? Hindi pa po. Walang tao sa bahay nila eh. Nakita lang doon yung bangkay ng bago nitong biktima. Sinasabi ko na nga ba eh. Di mapagkakatiwalaan ng mga dayong yon. Nako, kailangan kitang ipatingin sa albularyo. Dahil baka ginayuma ka ng aswang na Jemima na yon. Kailangan maagad nating makontra yan. Mukha nga po, Lola. Dahil kanina nung nandun ako sa bahay nila eh, nagawa ko silang ipagtanggol na hindi ko man lang naiisip na maaari kong ikapahamak yun. Nabugbog ako ng konti, Lola. Ano? Binugbog ka ng mga tao? Opo, medyo masakit nga po yung labi ko at saka dito sa tagiliran kasi sinipa po ako eh. Kailangan ko po itong ipahinga, Lola. Ay, sige. Mabuti pa nga eh, umakyat ka na muna sa itaas. Pupunta ako doon sa kapitbahay at titingnan ko ang mga nangyayari doon. Sige po, Lola. Nang makita niyang lumabas ang kanyang lola ay agad siyang umakyat sa ikalawang palapag at tinungo ang silid ng kanyang lola. Wala naman siyang nakitang anumang palatandaan doon ni Jemima. Maya-maya ay lumipat siya sa bakanting silid. Jemima? Nariyan ka ba? Kinatok nito ng paulit-ulit ang pintuan at sinubukan nitong buksan ngunit sarado. Jemima, nakikiusap ako. Kung nariyan ka sa loob ng kwarto, magsalita ka! Bumalik siya sa silid ng matanda at naghalugog doon. Nakita niya ang piraso ng susi na nakalapag sa drawer ng matanda. Nabuhayan siya ng loob nang magbukas ang saradong silid na yon. Agad niyang tiningnan ang kabuuan nito. Doon niya nakita na sira na ang buong itaas. Nakapagtataka, hindi ito sinasabi sa akin ni Lola. Hindi kaya... Naglakad siya papasok sa nasabing silid. Mamasa-masa pa ang sahig noon kaya nag-ingat siya sa pag-akbang. Nang matuon ang pansin niya sa cabinet, may nakita siyang puting tela na naipit sa dalawang sarado nito. Jemima? Binuksan niya ang cabinet at nakita niya ang dalaga na walang malay. May mga marka ito ng kalmot sa kanyang katawan. Ang damit na suot noong nakikain ito sa kanila ay suot pa rin ng dalaga. May mga punit ito at madumi. May mga bahay dito ng dugo. Agad niyang inilabas doon si Jemima at binuhat niya papasok sa kanyang silid. Inihiga niya ito sa kama. Pagkatapos bumalik siya sa labas upang isarado ang kwartong yon. Inayos din niya ang mga gamit sa loob ng silid ng kanyang lola at ibinalik doon ang susi. Saka siya bumalik sa silid at isinarado niya ito. Malakas ang hingal niya ng mga oras na yon at mas lalo pang lumakas nang marinig niya mga taong paalis na sa bahay nila Jemima. Sinilid niya ang mga ito sa bintana. Nakita niya ang kanyang lola nakausap si Mang Isko at nakikita niya ang pagkadismaya sa mukha nilang dalawa. Sinungaling ka, Lola. Aalamin ko ang totoo. Agad na kumilos si Gabriel upang umalis. Nang makita niyang nakapasok na sa loob ng bahay ang matanda, ay dumaan siya sa teresa ng kanyang kwarto upang hindi siya makita ng lola niya. Hahanapin niya ang ate Janice ni Jemima para ipaalam ang kalagayan ng kanyang kapatid. Nakauwi na ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Putok na rin ang araw sa silangan. Sa likuran na siya naglakad para sundan sanang tinahak ng direksyon ng babae. Akala ko nakakatakot ang bahay nila Jemima dahil madilim. Yung pala mas nakakatakot ang lola ko. Natanaw niya ang bahay ng pinaghinalaang aswang. Sa di sinasadyang pagkakataon ay nakita niyang pumasok sa bahay si Janice. Ginamit nito ang pinto sa likod ng bahay. Ate Janice! Nanlaki ang mata ng babae nang marinig ang tawag sa kanya. Nakita nito si Gabriel at sumenyas itong huwag siyang maingay sabay kinawayan upang lumapit. Nakita mo ba? Nandun ba ang kapatid ko? Oo, itinago siya ni Lola sa bakanting silid. Pero nailipat ko na siya sa kwarto ko. Puntahan natin. Ayos lang ba siya? Anong ginawa niya sa kapatid ko? Ayos lang po siya. Wala lang po siyang malay pero buhay si Jemima. O sige, dalin mo ako sa kanya.
Hindi pwede ate. Hinahanap ka ng mga tao. Parehas kayo masasaktan kung makikita nila kayo sa bahay. Halika, pumasok ka muna dito sa loob. Dito tayo mag-usap. Kumusta? Ligtas po ba tayo dito? Nanggaling ang mga tao rito. Di na sila babalik dalang alam nila ay tumakas na kami. Pumasok sila sa isang kwarto at nakita ni Gabriel ang mga nagkalat na mga ugat ng halaman. Mga boteng hindi niya alam kung ano ang laman at isang libro na nasa gitna ng kwarto na nasa harap ng isang altar. Ano po mga ito? Hindi ba sinabi ni Jemima sa iyo ang tunay na pakay namin dito sa baryo ninyo? Ano po bang ibig niyo sabihin? Hindi ko maintindihan eh. Isa akong albularyo at katulong ko si Jemima sa paggagamot. Ang lola mo, siya ang pakay namin dito sa baryo ninyo. Pero kayo po ang tinuturing ng dahilan ng mga pagpatay dito sa baryo nitong nakaraan ng mga araw. Alam ng lola mo kung bakit kami narito. Gumawa siya ng gulo upang mapalayas kami magkapatid. Nagsimula ang gulo at pagpatay buhat ng unang araw namin dito. Dahil dayo, alam niyang kami ang pagbibintangan ng mga tao. Naputol ang pag-uusap nila nang makarinig ng sunod-sunod na tila pag-ulan ng bato sa bubong ng bahay. Mga aswang! Lumabas kayo dyan! Mga halimaw! Sisiguraduhin namin hindi na kayo ulit makakapaghatid ng lagim dito sa baryo namin! Mga kasama, ibuhos na ang lagay sa paligid ng bahay. Kailangan na natin puksain ang mga aswang na ito na walang habas na pumapatay sa mga kababaryo natin. Masusunog kayo ng buhay dyan kung hindi kayo lalabas. Alam naming nariyak kayo. May nakakita sa inyo bumalik kayo dito. Ate Janice, anong gagawin natin? Hindi tayo makakaalis dito. Napapalibutan nila tayo. Huwag ka matakot. Akong bahala. Haharapin ko sila. Ikaw, tumakbo ka na. Dumaan ka sa likod. Ayokong pati ikaw ay madamay dito. Naamoy nila ang amoy ng gasolina na ibinubuhos sa harap ng kanilang bahay. Bilisan mo at baka maisama ka sa pagtupok nitong bahay. Opo, sige po. Sumunod ka lang sa akin at hindi ka mapapano. Naintindihan mo? Huwag ka magsasalita ng kung ano hanggang sa makalayo ka. Siguraduhin mong ligtas si Jemima sa kamay ng lola mo. Sumunod nga si Gabriel kay Janice. Nang makalabas ang babae ay agad siyang pinagmumura ng mga tao. Dahil lahat ng atensyon ng mga tao ay nasa dalaga ng mga oras na yon, ay wala ni isa sa kanyang mga kababaryo ang nakapansin sa paglabas niya. Sa loob naman ng bahay nila ay naabutan niya ang lola na naghahanda na ng kanilang pagkain. Saan ka nang galing? Akala ko'y natutulog ka na. Lola, nahuli na ho yung ate ni Jemima. Talaga? O hindi naniwala ka na sa akin? Opo, totoo nga yatang sila mga aswang. Pero hindi pa po nahuhuli yung isa eh. Naka, delikado pa rin pala. Dapat ay mahanap na yun at maparusahan. Halika na. Kumain ka na muna. Aalis po ako eh. Susundan ko po yung aswang. Mukhang lilitisin siya ng mga tao ngayon din. Agad kumilos ang maglola. Nakita nila ang mga taong nagkakagulo ng mga oras na yon. Papunta sila sa plaza. Nadatnan nila roong nakakulong sa barangay hall ang aswang. Nakatali ito sa upuan. Naawa si Gabriel na makita ang naging kalagayan ng babae. Bugbog sarado na ang mukha nito. May mga pasa sa mukha at sugat mula sa pambubugbog ng mga tao. Bagamat ganoon ang kinahinatnan niya, ay makikitang nananatili itong matatag sa pagsubok na kinakaharap. Nagtama ang mga mata nila ni Gabriel. Nakita nitong bumubulong ito sa kapitan. At kasunod noon ay pinapasok ang lalaki sa loob. Isinara ang mga bintana ng opisina ng punong barangay. Mula sa loob ay wala nang nakarinig ng kanilang pag-uusap. Kap, sobra naman yata yung ginagawa niyo dyan sa tao. Umiling ang lalaki. Sinabi nitong kulang pa yon para sa lahat ng mga napatay nito. Saka naggalit ito kay Gabriel at sinabing hindi nito bibigang halaga ang anumang sasabihin ng binata. Kaya ko pong patunayan na hindi aswang si Jemima at ang ate niya, Kap. May pruweba po ako. Biglang naningkit ang mata ng kausap at agad siya nitong kinwelyuhan. Hinayaan lang yun ni Gabriel.
Yung hinahanap po ninyong kapatid niyang si Jemima, nasa bahay ko. Agad na namilog ang mga mata ni Janice nang marinig yung mula sa lalaking kanyang pinagkakatiwalaan. Pakiramdam niya ay tinraidor siya ni Gabriel. Doon pa lang tumulo ang kanyang mga luha. Ayaw niyang makita na danasin ng kanyang kapatid ang nararanasan niyang pananakit ng mga tao. Hindi niya yun matatanggap. Nakakahiya mang aminin, pero buong magdamag po kami magkatabi ni Jemima sa kama. Nagmamahalan po kami kaya ginawa namin ang isang bagay na di dapat ginagawa ng mga kabataang di pa kasal. Natahimik ang lahat ng nakarinig noon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, binata? Opo, hanggang ngayon ay nasa silid ko pa siya. Iniwan kong natutulog. Pwede niyo po siyang puntahan doon, pero sa isang kondisyon. Ano yan? Kunin niyo siya at dalhin sa isang ligtas na lugar. Huwag niyo pong ipaalam kay Lola. Ngayon na po, habang nandito si Lola. Magagalit po kasi yun pag nalaman niyang may inuwi akong babae sa bahay. Yung ba ang dahilan kung bakit ka nasa labas ng bahay niyo ng 10 oras ng gabi? Nadiskubre ko pong nawawala ang kapatid ko. Kaya lumabas ako para hanapin siya. Ikaw pala ang kumuha sa kanya. Hindi ka na nahiya. Bakit mo yung ginawa sa kapatid ko? Sorry Ate Janice. Pananagutan ko po yung nangyari sa amin ni Jemima. Agad na inutusan ni Kapitan ang dalawa niyang tanod para puntahan ang dalaga. Pagkatapos ay kinausap silang dalawa ng masinsinan ni Mang Usting. Handa na itong makinig sa kwento naman ng dalagang inakusahan nilang aswang. Habang sila'y nag-uusap, ay nagkasundo sila sa isang bagay. Nakahinga ng maluwag si Janice, pero hindi naman mapakali ang binata. Hindi pa man naisasagawa ang kanilang plano, ay natatakot na siya para sa kahihinatnan ng kanyang lola. Lingid sa kaalaman na matanda ay ikinasana ang paghuli sa kanya sa akto. Alam ni Janice na dahil nawawala pa si Jemima ay hindi ito hihinto sa pagpaslang. Gabi ay nagkunwaring nagpapahinga si Gabriel. Dinala na lamang niya ulit ang pagkain sa loob ng kanyang kwarto at nagpaalam na doon na lamang niya kakainin ito. Pero sinadya niya yon dahil bilin sa kanya ni Janice na wag na munang kakain ng pagkain inihahanda ng kanyang lola. Dahil yon ay nilalagyan ng pampatulog. Ayon na rin sa naging pagsusuri nito sa inuwing pagkain ni Jemima galing sa kanila. Nanatili siyang gising hanggang sa narinig na naman niya ang lagutok na naririnig sa silid ng kanyang lola. Narinig niyang may binuksang pinto ang lola. Nakatakas ang babae. Hindi maaari. Saan nagsuot yon? Narinig niya ang malakas sa pagdadabog ng kanyang lola. Narinig niyang malapit sa silid ang matanda. Agad niyang binawasan ng pagkain at inilagay yon sa ilalim ng kama. Tapos ay nagkunwari siyang tulog na tulog. Nasa na yung babaeng yon? Paano nakatakas yon? Isinara nito ang pinto. Maya-maya ay narinig niya ang pamilyar na pagaspas. Nang wala na siyang naririnig, ay agad siyang bumangon. Hindi man gusto ni Gabriel ang gagawin, ay minabuti niya na lang na sumunod sa utos ni Janice. Dali-daling nag-ikot sa kanilang bahay at hinanap kung saan ang kalahating katawan ng kanyang lola. Sa kabilang dako, kumubli naman si Janice kasama ng iba pang mga tanod sa isang kubo na malapit sa bahay ng buntis na ipinahain nila sa manananggal. Hinintay nila ang tamang oras ng pagsalakay ng naturang aswang. Maya-maya ay narinig nila ang paparating na malalakas na paggaspas ng pakpak at dumapo yon sa bubong ng bahay nila Delia. Nagsimula ng kumaluskos ang mahahaba nitong kuko. Palibhas ay gawa lamang sa kugo ng bubong ay hindi mahirap dito na sirain ito at masilip sa loob ang natutulog na buntis. Bilisan mo, Gabriel. Sana'y sumunod ka sa naging usapan natin. Kailangan mapuksaan ang malupit na aswang na ito. Nakita ni Janice na lumabas ang asawa ni Delia at nagsimulang maghagis ng asin sa bubong at sa paligid ng bahay. Pumainlan lang ang nakakilabot na angin ng matandang aswang. Tandang Minda! Tayo ang magtaas! Hawak ang buntot ng pagi ay lumabas si Janice sa kanyang pinagkukublian. Agad naman napatingin sa kanya ang nanlilisik na mga mata na matanda. Tanging malakas na pag-angil nito ang kanyang narinig. Halika rito! Ako ang harapin mo!
Akmang lilipad na sana papunta sa kanya ang matandang aswang, ay siya naman paglabas ng mga kababaryo ni na Gabriel. Ayun ang aswang! Bilis! Tirahin nyo na si Bat! Mabilis itong lumipad pa itaas at paikot-ikot lang sa himpapawid. Galit na galit ito dahil naunsyami ang kanyang planong pagkain. Habang tinutugis ng mga taga-baryo ang matandang aswang, ay tagaktak naman ang pawis ni Gabriel habang hinahanap ang kalahati ng katawan ng kanyang Lola Minda. Nasaan naman kaya yun? Inuutulang yata talaga ako ng babaeng yun Habang naglilitanya siya ay naalala niya ang bubong na sira sa kabilang silid. Kinuha niya ang susi at binuksan yon. Nasipat niya sa loob ang isang palda na animoy nakasuot sa isang putol na manikin. Naamoy din niya ang pag-alingasaw ng mabahong amoy nito sa buong silid. Agad niyang pinuntahan ito. Inilabas niya sa bulsa ang isang maliit na botelya na ibinigay sa kanya ni Janice. Ibinili nitong ibuhos ang laman noon sa katawan. Upang manghina ang aswang, ang prosesong yun ay ginagawa ng dalaga bilang pamumuksa sa halimaw. Patawarin mo sana ako, La. Pero hindi ko kayang marami ka pang taong masaktan. Hindi ko gugustuhin na madagdagan pa ang mga kasalanan mo. Mula sa itaas ay narinig ang malakas na sigaw ng manananggal. Nagpaikot-ikot ito sa ere hanggang sa tuluyan ng bumagsak ito na parang dahon mula sa itaas. Tumambad sa paningin ng mga tao ang anyo ng tunay na aswang. Meron itong magulo at matigas na buhok, malalalim at nangingitim na mata. Mahaba ang kanyang kuko, may mga pangil at mahabang dila. At isa sa pinaka nakakatakot na katangian nito ay putol ang kanyang katawan. Halatang bigla itong nanghina at di na magawa pang lumipad. Nilapitan siya ni Janice. Lumabas din mula sa isang kubo si Jemima. Puno ng benda ang mga braso nito dahil sa malalalim na sugat na nagawa ng aswang. Dahil nakita na nila na nasa kanilang harapan ng dalawang babae ay napatunayan ng mga ito na nagkamali sila ng panghusga. Hayop kang aswang ka! Nilinlang mo kami! Sino ka? Ipakita mo yung tunay mo kanyo! Sigaw ni Mang Isko habang pinupuntirya ng sibatang matandang aswang. Wag! Parang awa nyo na! Huwag niyo kang patayin! Minda, ikaw ang aswang? Hindi namin nakalain na ikaw pala ang aswang na pumapatay dito sa ating baryo. Hayop ka! Wala kang awa! Bakit, Minda? Bakit? Nagtatanong ang mga mata nito. Halatang di nito gusto ang kanyang natuklasan. Nasasaktan ito sa katotohanan ang tinatangi niyang babae ay ang kinamumuhi ang aswang. Hindi makatingin sa kanya si Aling Minda. Nakatungo lang ito sa lupa. Sinisikap nitong ikampay ang kanyang pakpak ngunit hindi niya magawa dahil sa panghihina. Ate Janice, Jemima! Napalingon si Minda sa direksyon kung saan nagmula ang boses ng kanyang apong si Gabriel. Nagtataka ito kung bakit ito naroon gayong alam niyang hindi naman nagmimintis ang inihahalo niyang pampatulog sa pagkain nito. Nagawa mo ba ang inuutos ko sa iyo? Tumango na lamang si Gabriel bilang tugon kay Janice. Kitang-kita niya ang galit ng mga kababaryo nila sa lola niya at nasasaktan siyang makita ito sa ganoong kalagayan. Hindi niya namalaya ng pagtulo ng mumunting butil ng luha sa kanyang mga mata. Tama na! Magsitigil na kayo! Hinarap ni Janice sa mga tao na siya namang ikinagulat ni Gabriel. Ate Janice, Huwag niyo siyang saktan! At bakit hindi, Ineng? Sinira niya ang maganda naming samahan at pinatay ang iba naming kababaryo. Sa tingin mo ba palalampasin namin yon? Kailangan namin ng hustisya para sa mga naging biktima niya! naiintindihan ko po. Pero tapos na ho ang laban. Paano matatapos buhay pa ang matandang yan? Ginawa na ni Gabriel ang nararapat na gawin. Hindi na makakabalik si Aling Minda sa kanyang katawan dahil pinatay na ito ni Gabriel. Matatapos na rin ang buhay ng matanda kapag sumapit ang umaga ang usting. Paano mo naman kami masisigurong mamamatay ang aswang na yan? Apo niya itong si Gabriel. Sabihin mo nga, makakaya niya ba talagang patayin ang kanyang sariling lola? Tama po kayo.
Mahal na mahal ko ang lola ko. Pero hindi ko po masisikmura ang ginagawa niya. Gusto ko matigil na siya sa pagpatay ng mga inosenteng tao. Dahil sa mga narinig ay mas lalong tumindi ang galit ng aswang. Dahil doon ay naipon niya ang natitirang lakas at akmang susugurin ng traidor na apo. Ikinampay nito ang pakpak at gigil na lalapit kay Gabriel. Napansin agad ito ni Janice. Kumilos siya at inumang ang buntot pagi na hawak. Sa saktong distansya ay mabilis niyang hinila ang binata at nakipagpalitan nito ng pwesto. Sinalubong niya ang aswang at walang tigil nitong nilatigo ang matanda. Napaluha na lamang si Gabriel sa isiping papatayin ng mga taong ito ang kanyang lola Minda. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na sa isang iglap ay magbabago ang kapalaran nilang maglola. Kung sana lang ay hindi niya nalaman na aswang pala ang kanyang lola. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito sa kanila. La, patawarin mo ako. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko gustong kampihan sila. Pero ayaw ko ring mas lalo ka pang mapasama. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay umangi lamang ito dahil patuloy na nasasaktan. Tiningnan niya ang kalangitan. Unti-unti nang sumisilip ang liwanag. Mahal na mahal kita. Patawarin mo kung sa nagawa ko, Sorry po. Unti-unti nang nagbabago ang anyo ng kanyang lola at bumabalik na ito sa pagiging tao. At dahil nga hindi na makakabalik pa sa kanyang katawan ng matanda, ay unti-unti na nga itong nanghina ng labis. Apo, patawarin mo ako. Lola, Paalam, Gabriel. Mahal na mahal kita, apo ko. Biglang sumuka ng napakaraming dugo ang matanda. Maya-maya pa ay may biglang lumabas na maliit na itim na bilog na sinlaki ng holen sa kanyang bibig. Pinulot naman ito ni Gabriel. Nagsimula na ngang sumikat ang araw at kasabay nito ay unti-unting pagkamatay ng aswang sa baryo. Isang araw nakalipas ay makikita sa harap ng isang puntod si Gabriel at Jemima. Patawarin mo sana ako, Gabriel, kung sinapit mo ito dahil sa amin. Tumingin sa kanya ang luhaang mata ng binata. Yung pakikipagkaibigan ko sa iyo, totoo lahat yon. Hindi yung kasama sa plano para mapuksa namin ng aswang. Pero kung hindi mo ako mapapatap... Paano niyo nalaman na may aswang dito sa baryo namin? May kamag-anak kami rito. Siya ang unang nakakita ng aswang. Naaktuhan niya ito nang pabalik na sa bahay ninyo. Kaya alam niyang aswang ang lola mo. Siya ang lumapit sa amin para puksain ang pamiminsala nito sa inyong baryo. Sino siya? Yung may-ari ng bahay na tinutuluyan namin. Yun ang dahilan kung bakit umalis sila rito pansamantala sa baryo ninyo. Tumangulang ang lalaki. Sabay talikod sa dalaga. Humakbang na ito palayo na laylay ang mga balikat. Gabriel, patawarin mo ko Muling lumingon sa kanya ang lalaki. Wala kang dapat na ihingi ng tawad. Ginawa ko lang yung tama. Mamaya ibabalik na ako sa ate ko sa lungsod. Aalis na kami. Gusto ko sanang magpaalam sa iyo, kaso... Oh, bakit ka naman magpapaalam? Sino ba ako sa iyo? Ano bang meron tayo? Ano kasi... Huwag mo nang sabihin. Hindi pa ito ang tamang panahon para pag-usapan ng bagay na yan. Jemima, hindi ko pa alam kung kailan ako tuloy ang makakabangon sa nangyari. Sana patawarin mo ko. Naintindihan kita. Sige, salamat, Gab. Aalis na ako. Paalam. Tumalikod na ang dalaga. Nakatayo lang ang lalaki habang pinapanood ng tuluyan ng pag-alis ng babaeng una niyang minahal. Gusto man niya itong pigilan at yakapin ng buong higpit ay hindi niya magagawa. Panahon nang nagsasabi kung kailan maghihilom ang lahat ng mga sugat. Samantala, habang papaalis ang sasakyan ni Jemima ay kumakaway ang mga tao sa kanila. Ang ilan ay pinahihinto pa sila para magbigay ng mga regalo, prutas at gulay sa mga dalaga.
Tanda yun sa pasasalamat nila sa di malilimutang tulong sa kanila ng dayong magkapatid. Wakas!